Mga kababayan nating mga seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at umaasa sa inyong SSS pensyon ngayong Enero 2026, mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong araw na ito. Hindi ko na kayo paaantihin pa dahil ang pera na hinihintay ninyo buwan-buwan ay maaaring dumating ng mas maaga kaysa inaasahan ninyo. At ito ay dahil sa mga holiday sa paparating na bagong taon. Narito ang totoo, mga lolo at lola, ang SSS ay naglabas na ng opisyal na payo tungkol sa January 2026 pension release schedule at marami sa inyo ay makakakuha ng inyong pera bago pa man magsimula ang taon. Ipapaliwanag ko sa inyo lahat ng detalye kung sino ang makakakuha ng maaga, magkano ang matatanggap ninyo kasama na ang bagong pension increase, at ano ang mga dapat ninyong gawin ngayon para siguruhing walang mawawalang pera. Pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil ito ay tungkol sa inyong sweldong pinaghirapan ninyo sa loob ng maraming taon at hindi dapat magkamali dito. Ang January 2026 ay hindi tulad ng regular na buwan dahil may mga special arrangements ang SSS para sa mga pensioners tulad ninyo dahil sa mga pista opisyal. Nakakatuwa ito para sa ilan, pero nakakalito din para sa iba. Kaya nandito ako para linawin lahat ng bagay-bagay at siguraduhin na nakahanda kayo sa pagdating ng inyong pera. Ang totoo kasi nito, hindi lahat ay makakakuha ng maaga. May mga batch system ang SSS na dapat ninyong unawain at mayroong mga hakbang na kailangan ninyong gawin ngayon para maiwasan ang anumang problema o delay sa inyong January pension. Kaya mga mahal kong kababayan, umupo kayo ng maayos, kumuha ng papel at panulat kung kailangan dahil ang mga impormasyong ibibigay ko sa inyo ngayong araw na ito ay maaaring magbago ng kung paano ninyo paplanuhin ang inyong budget para sa susunod na buwan. Ang SSS ay naglabas na ng kanilang SSS Circular Number 2020-024. At dito nakalagay lahat ng detalye tungkol sa kung paano nila i-release ang pensyon ninyo. Ang batayan ng lahat ay ang tinatawag na date of contingency ng bawat pensioner na ang ibig sabihin ay ang petsa kung kailan kayo naging qualified para makatanggap ng pension. Base sa date na ito, hinati kayo ng SSS sa 2 batch at bawat batch ay may sariling schedule ng pagpasok ng pera sa inyong bank account. Ito ang susi para maintindihan ninyo kung kailan dumadating ang inyong pera at bakit may ilan sa inyo na nakakatanggap ng mas maaga kaysa iba. Makinig kayo dito ng mabuti dahil ito ang pinakaimportanteng parte para sa mga papasok na taon. Kung ang inyong date of contingency ay naka-fall sa day 1 hanggang day 15 ng kahit anong buwan, kayo ay nasa batch 1. Kung naman ang date of contingency ninyo ay nasa day 16 hanggang day 31, kayo naman ay nasa batch 2. Ang batch 1 ang mas swerte ngayong Enero dahil makakakuha sila ng kanilang pensyon sa December 29, 2025. Yes, mga lolo at lola, naririnig ninyo ako ng tama, December pa lang ay meron na kayong pera para sa Enero. Bakit ganito ang schedule? Dahil ang January 1, 2026 ay isang holiday at mayroon ding special holiday sa December 31 at December 30 ay holiday din. Para maiwasan ang traffic sa mga bangko at para siguruhing makuha ninyo ang pera ninyo on time, ang SSS ay nag-decide na i-advance ang release para sa batch 1 pensioners. Sa katunayan, may mga bangko pa nga na maaaring mag-credit ng mas maaga pa, possibly December 26, depende sa kanilang internal processing schedule. Para naman sa mga nasa batch 2, huwag kayong mag-alala dahil mayroon din kayong definite na schedule. Ang inyong pension para sa Enero ay dadating sa January 16, 2026. Ito ay ang regular na schedule para sa second batch at walang holiday adjustments para dito kaya stable ang petsa. Ang importante dito ay alam ninyo kung saang batch kayo nabibilang para hindi kayo maguguluhan kung bakit may mga kapitbahay na may pera na habang kayo ay naghihintay pa. Hindi ibig sabihin yan na may problema sa account ninyo, ibig sabihin lang ay iba ang batch ninyo.
Kaya ngayon pa lang, siyasatin ninyo sa inyong SSS records kung ano ang date of contingency ninyo para malamang kung December 29 o January 16 kayo makakakuha ng pera. Mayroon kayong paraan para malaman ito. Pwede kayong mag-login sa inyong SSS online account, pwede kayong tumawag sa SSS hotline, or pwede kayong bumisita sa pinakamalapit na SSS branch at itanong sa kanila kung saang batch kayo nakapaloob. Ngayon, pag-usapan naman natin ang parte na talagang inaabangan ninyo lahat, at ito ay kung magkano ang matatanggap ninyo ngayong Enero 2026. Mayroon akong magandang balita para sa inyo dahil bukod sa regular pension ninyo, may pension increase na rin kasama ang SSS na nagsimula na noong September 2025. Ito ay parte ng historic 3-year pension reform program na inanunsyo ng SSS at aprobado ng Social Security Commission under ang pangangasiwa ni Finance Secretary Ralph Recto at guidance ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang programa na ito ay plano na tumaas ang pensyon ninyo kada taon, kada September hanggang 2027. Ang goal nito ay tumaasan ng approximately 33% ang retirement at disability pensions pagkatapos ng 3 taon at 16% naman para sa survivor o death pensions. Tingnan natin ang konkretong numero para maintindihan ninyo kung ano ang aasahan. Kung dati ay ang average na SSS pension ay umaabot lang sa mga 9,900 pesos kada buwan, ngayong 2026 dahil sa increase na ipinatupad, ang average na pension ay umabot na sa mga 11,385 pesos. Ito ay tumaas ng approximately 10 to 15% depende sa inyong contribution history at pension category. Halimbawa, kung ang dati ninyong pension ay 12,000 pesos, maaaring tumaas ito ngayon sa 13,200 hanggang 13,800 pesos. May mga report pa nga na may specific adjustment na 2,210 pesos para sa ilang qualified pensioners, lalo na sa mga retirement at disability pensioners. Ang increase na ito ay permanente, meaning hindi one-time lang, kasama na ito sa inyong regular monthly pension moving forward. Kaya kapag dumating ang Enero pension ninyo, titingnan ninyo ang inyong bank statement, makikita ninyo ang mas mataas na amount na compared sa mga nakaraang buwan. Napakahalaga na maintindihan ninyo na ang exact amount na matatanggap ninyo ay depende pa rin sa inyong individual contribution record. Ang formula ng SSS para sa pension computation ay batay sa inyong average monthly salary credit at ang haba ng panahon na nag-contribute kayo sa SSS. Kaya, hindi lahat ay magkapareho ng increase, pero lahat naman ay tumaas. Kung mas matagal kayong nag-contribute at mas mataas ang salary credit ninyo noon, mas malaki rin ang matatanggap ninyong pensyon at mas malaki rin ang benefit ninyo mula sa increase. Pero kahit minimum pensioners ay may special adjustment din para siguruhing may comfortable minimum level of support sila. Ang maganda rito, wala kayong kailangang gawin para makuha ang increase na ito, automatic na ito. Hindi na kayo kailangang mag-apply ulit or pumunta sa SSS office. Kung kayo ay active pensioner na at regular na tumatanggap ng monthly pension, lalabas na lang yan sa susunod na payout ninyo na may dagdag na. Ngunit tandaan ninyo mga lolo at lola, may mga importante ring responsibilidad na kailangan ninyong gampanan para siguruhing walang problema sa pagdating ng pera ninyo. Ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong gawin ay i-update ang inyong bank account information sa SSS. Napakaraming pensioners na nahihirapan makuha ang kanilang pera dahil expired na ang kanilang ATM card, nagsara na ang kanilang bank account o lumipat sila ng bagong bangko pero hindi nila sinabihan ang SSS. Isipin ninyo, kung ang SSS ay mag-credit ng pensyon sa isang account na sarado na o hindi na active, nasaan mapupunta ang pera ninyo? Maaaring ma-bounce back, maaaring ma-hold, at maaaring umabot ng ilang linggo bago ninyo ma-sort out ang problema. Kaya ngayong meron pa kayong panahon bago dumating ang January pension, suriin ninyo ang inyong bank account, siguraduhing active pa ito, siguraduhing may valid ID kayo para sa withdrawal, at kung may pagbabago man, agad ninyong ipagbigay alam sa SSS.
Maraming paraan para i-update ang inyong information sa SSS. Una, pwede kayong mag-login sa My SSS portal online at doon ninyo pwedeng i-update ang inyong disbursement account. Pangalawa, pwede kayong pumunta mismo sa SSS branch na malapit sa inyo, dalhin ninyo ang valid ID, SSS ID o UMID card ninyo, bank account statement at humingi ng form para sa change of disbursement account. Pangatlo, pwede din kayong tumawag sa SSS hotline at magpa-guide kung paano mag-update ng information. Pero ang pinakamaganda pa rin ay personal na puntahan ang SSS para sigurado at mabilis ang proseso. Tandaan, hindi sapat na magpalit lang kayo ng bangko o mag-cancel ng card. Kailangan ninyong sabihin sa SSS dahil sila ang nagpapadala ng pera at kung hindi nila alam ang bagong account ninyo, hindi rin nila mapiprocess ng maayos ang inyong pension. Ang malungkot na katotohanan, maraming pensioners ang nawawala ng ilang buwan ng pensyon dahil lang sa simpleng pagkakamali na hindi pag-update ng records. Meron din akong ilang practical tips para sa inyo na makakatulong para ma-maximize ninyo ang inyong pensyon at maiwasan ang mga common na problema. Una, kung kayo ay nakatanggap ng early release dahil sa batch 1 kayo, magplan ng maaga ng inyong budget para sa buong buwan ng Enero. Oo, masaya na may pera na agad, pero tandaan na ang pera na yan ay dapat umabot pa hanggang end of January. Kaya gumawa kayo ng listahan ng inyong priorities. Una ay pagkain, gamot, bills tulad ng kuryente at tubig at saka na yung iba pang gastos. Huwag kayong magpakawala ng loob dahil sa pera at gumastos ng bongga agad dahil mahaba pa ang buwan at marami pang kailangang bayaran. Pangalawa, kung kayo naman ay batch 2 at makakakuha ng pera sa January 16, make sure na may buffer kayo para sa first half ng January. Kung meron kayong ipon kahit kaunti mula sa December pension, itabi ninyo yon para sa unang linggo ng taon para hindi kayo mahirapan. Pangatlo, bantayan ninyo ang inyong bank account sa tamang araw. Kung batch 1 kayo, simulan ninyong tingnan ang inyong balance simula December 26 or 27 dahil may mga bangko na nag-credit ng maaga. Kung batch 2 kayo, simulan ninyong mag-check ng January 15 onwards. Huwag kayong magpanik kung hindi agad dumating sa exact na araw na sinabi. Minsan may delays dahil sa banking system, lalo na kung weekend or holiday. Give it 1 to 2 days, pero kung lampas na doon, ay wala pa rin. Doon na kayo tumawag sa SSS o pumunta sa branch para mag-inquire. Pang-apat, kung may emergency o bigla ang pangangailangan kayo ng pera before dumating ang pensyon ninyo, iwasan ang mangutang sa mga loan sharks o 5-6 na ang interest ay napakataas. Tignan ninyo kung may mga emergency loan programs ang SSS na pwede ninyong ma-avail. Sa katunayan, hanggang December 9, 2026, may emergency loan program pa ang SSS na available para sa mga members na apektado ng kalamidad. At may balita pa na may bagong microloan program na ilulunsad ang SSS early in 2026 na may interest rate na 8% per annum lang, na mas mababa kaysa ibang lenders. At saka, very important ito mga lolo at lola, mag-ingat kayo sa mga scammers at fraudsters na nagpretend na taga SSS. Maraming masasamang loob na tumatawag o nagte-text na humihingi ng personal information, PIN code o ATM details. Tandaan ninyo, ang SSS ay hindi kailanman hihihingi ng sensitive information ninyo through phone o text. Kung may tumatawag sa inyo na nagsasabing galing SSS at humihingi ng account number, password o pera para sa processing fee, yan ay scam. Ibababa ninyo agad ang phone at i-report ninyo sa SSS. Walang legitimate na transaction sa SSS na humihingi ng advanced payment through wire transfer, gift cards o anumang suspicious na paraan. Ang lahat ng serbisyo ng SSS ay libre at lahat ng official na communication ay dumadaan sa tamang channels. Kung may duda kayo, pumunta kayo mismo sa SSS office o tumawag sa official hotline na nasa website nila. And pay-to-spend din natin doon ang tungkol sa possible issues na raring harapin ninyo. Ang isa sa pinakamadaming complaints ng mga pensioners
ay ang biglang suspension o delay ng pension dahil sa verification requirements. Ang SSS ay minsan ay nagre-request ng additional documents para i-confirm na qualified pa rin kayo at alive pa rin kayo. Ito ay normal na proseso, pero nakakainis lang kung hindi ninyo alam at biglang hindi dumating ang pera ninyo. Kaya kung makatanggap kayo ng notice mula sa SSS na kailangan ninyong mag-submit ng documents, gawin ninyo agad. Huwag ninyong patagalin o baka masuspend talaga ang inyong pensyon. Ang karaniwang hinahanap nila ay proof of identity, proof na buhay pa kayo tulad ng barangay certificate or affidavit of life, at kung survivor pensioner kayo, possible na hilingin nila proof na dependent pa rin kayo. Ihanda ninyo na ang mga papel na ito in advance para hindi kayo mabigla. Mayroon din akong reminder para sa mga survivor pensioners na ang ibig sabihin ay yung mga pamilya ng deceased SSS members na tumatanggap ng death pension. Ang inyong increase ay mas mababa slightly compared sa retirement or disability pensioners, approximately 5% per tranche instead of 10%, pero tumaas pa rin kayo. After 3 years, ang inyong total increase ay umabot sa 16%. Ito pa rin ay malaking tulong at tulad ng retirement pensioners, automatic din ang increase na ito sa inyong monthly pension. Kung meron kayong questions tungkol sa inyong eligibility o kung paano na-compute ang pension ninyo, huwag kayong mahiyang magtanong sa SSS. May hotline sila na pwede ninyong tawagan at may online inquiry system din na pwede ninyong gamitin. Ang importante, huwag kayong mag-assume lang o maghintay ng walang ginagawa kung may problema dahil mas madali itong ma-resolve kung maaga ninyo itong ini-address. May isa pa akong importanteng paalala para sa lahat ng SSS pensioners, lalo na sa mga mas matanda na at may health issues. Ang inyong pension ay maaaring exempt sa certain deductions depende sa batas, pero dapat ninyong alamin kung ano ang inyong karapatan. Halimbawa, ang SSS pension ay hindi taxable kung kayo ay retiree na, so huwag kayong mag-aalala tungkol sa income tax dito. Pero kung may utang kayo sa government or may garnishment orders, possible na may deduction sa pension ninyo, kaya dapat ninyong alamin kung bakit at magkano. Kung may nakikita kayong kakaiba sa amount na natatanggap ninyo, immediately mag-inquire kayo. May karapatan kayong malaman kung saan napupunta ang bawat piso ng pensyon ninyo dahil yan ay pera ninyong pinaghirapan at inabot pa kayo ng retirement para makatanggap niyan. At dahil nandito na tayo sa topic ng pera at retirement, pag-usapan din natin ang long-term planning. Kahit tumataas ang pensyon ninyo, ang realidad ay tumataas din ang presyo ng bilihin, ang tinatawag na inflation. Kaya hindi kayo dapat complacent at mag-isip na dahil tumaas ang pensyon, okay na. Magtabi pa rin kayo kahit kaunti every month kung kaya, para sa mga emergency or unexpected expenses. Mayroon ba kayong health insurance bukod sa PhilHealth? Kung wala, consider ninyo ang mga affordable insurance plans para sa seniors. Mayroon ba kayong ipon para sa living expenses? Dahil ang reality ay hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Panginoon at ayaw naman nating maging pabigat sa pamilya. Ang mga ganitong planning ay hindi masaya pag-usapan, pero importante para sa peace of mind ninyo at ng inyong mga anak. Isang bagay pa, maraming senior citizens ay hindi aware na may ibang benefits pa sila bukod sa SSS pension. May Senior Citizen ID ba kayo? Kung wala pa, kumuha kayo sa Office of Senior Citizens Affairs sa inyong city or municipality. Ang Senior Citizen ID ay nagbibigay sa inyo ng discount sa medicines, sa grocery items, sa transportation, at sa utilities. Imagine, 20% discount sa gamot. Malaking tulong na yan sa monthly budget ninyo. May mga restaurant pa nga na nag-aalok ng Senior Citizen discount. At saka, exempted din kayo sa VAT sa certain purchases. Ito ay benefits na nakalagay na sa batas, Senior Citizens Act, kaya karapatan ninyo yan. Huwag kayong mahiyang gamitin ito dahil yan ay para sa inyo talaga at recognition ng gobyerno sa inyong contribution sa bansa habang kayo ay nagtatrabaho pa. Ngayon tungkol naman sa mga susunod na taon. Ang magandang balita ay hindi lang January 2026 ang may increase dahil ang pension reform program ay 3-year plan.
Ibig sabihin, may Tranche 2 na darating sa September 2026 at Tranche 3 sa September 2027. Bawat tranche ay may corresponding increase pa ulit, kaya patuloy pang tataas ang pensyon ninyo sa susunod na 2 taon. Ang goal ng SSS ay ma-achieve ang 33% total increase para sa retirement at disability pensioners at 16% para sa survivor pensioners by the end of 2027. Ito ay napakagandang balita dahil ibig sabihin may inaasahan pa kayong improvement sa inyong financial situation sa mga darating na taon. Ang SSS ay nag-assure pa na ang pension increase na ito ay sustainable at hindi kailangan ng dagdag na contribution mula sa active members dahil covered na ito ng previous contribution reforms at improved collection efficiency ng SSS. Para sa mga bagong retirees na hindi pa nagsimula ang pension at planning pa lang mag-file ng application, makinig kayo dito. Ang proseso ng pag-apply ng retirement pension sa SSS ay medyo matagal, usually umabot ng ilang buwan, kaya mag-apply kayo ng maaga. Ang requirement ay dapat kayo ay umabot na sa retirement age na 60 years old kung early retirement or 65 kung normal retirement at dapat ay nag-contribute kayo ng at least 120 monthly contributions bago ang semester of retirement. Ihanda ninyo ang lahat ng documents tulad ng birth certificate, marriage certificate kung married kayo, SSS ID, valid IDs, at SSS e-forms na filled out correctly. Mag-book ng appointment sa SSS branch para hindi kayo mahirapan sa pila or pwede din kayong mag-apply online through my SSS portal kung comfortable kayo sa technology. Ang importante, complete ang documents ninyo para hindi ma-delay ang processing. And tandaan ay ang pension ninyo ay hindi daw retroactive sa date ng application. Kaya kung gusto ninyo magsimula agad ang pension pagdating ng retirement age ninyo, mag-file kayo ng maaga, mga 6 months before pa kung possible. Gusto ko ring i-emphasize ang importance ng pag-attend sa mga seminars at information drives na ginagawa ng SSS. Madalas, ang SSS ay nag-conduct ng outreach programs sa mga communities para educate ang mga pensioners at senior citizens tungkol sa kanilang benefits, rights, at mga available services. Kung may ganito sa inyong barangay o city, dumalo kayo dahil maraming matututunan. May free counseling paminsan at pwede ninyong direktang magtanong sa SSS representatives tungkol sa specific concerns ninyo. Ito ay mas mabuti kaysa umaasa lang sa tisismis or sa balita na hindi verified. Ang isa pang magandang resource ay ang SSS website www.essa.gov.ph kung marunong kayo mag-internet or kung may apo kayong pwedeng tumulong sa inyo. Doon nakalagay ang lahat ng official announcements, forms, FAQs, at contact information. May SSS mobile app din na pwede ninyong i-download para mas convenient ang pag-check ng pension credits ninyo at iba pang transactions. At bago ko tapusin, nais kong mag-share ng isang personal na advice basis sa mga kwento na naririnig ko mula sa maraming pensioners. Ang retirement ay hindi end of the road, ito ay isang bagong chapter ng buhay ninyo. Marami sa inyo ay nag-worry tungkol sa pera at totoo na importante ang financial security, pero huwag ninyong kalimutan na may mas importante pa sa pera, ang inyong kalusugan, ang inyong pamilya, ang inyong peace of mind. Gamitin ninyo ang pensyon ninyo ng wais, pero huwag ninyong gawing center of your universe ang pera. Enjoy ninyo ang retirement ninyo, spend time with your grandchildren, mag-bonding sa mga kaibigan, magsimba kung religious kayo, o gumawa ng hobbies na nakakapagpasaya sa inyo. Ang pensyon ninyo ay tool para mabuhay kayo ng comfortable, pero ang tunay na yaman ay ang pagmamahal ng pamilya at ang mga memories na ginagawa ninyo ngayong senior years ninyo. And sa mga anak at apo na nanunood nito para sa kanilang mga magulang o lolo at lola, maraming salamat sa inyo. Ang pag-assist ninyo sa kanila sa mga bagay na ito ay malaking tulong. Maraming seniors ay nahihirapan sa technology, sa pagbabasa ng fine print, or sa pag-process ng requirements. Ang inyong patience at willingness to help ay napakahalaga. Pero tandaan din, huwag ninyong samantalahin ang kanilang pensyon.
May nabalitaan akong mga kaso na ang mga anak ay nangaagaw ng ATM card ng magulang para sa sariling interest. Ito ay hindi tama at punishable pa nga under the law. Ang pensyon ng inyong magulang ay para sa kanila, para sa kanilang needs at comfort. Tulungan ninyo sila pero respeto sa kanilang pera at sa kanilang independence. Kaya mga mahal kong kababayan, para i-summarize ang lahat ng sinabi natin ngayong araw, ang SSS pension para sa January 2026 ay talagang mapapaaga para sa marami sa inyo dahil sa holiday adjustments. Kung kayo ay Batch 1 pensioner, base sa inyong date of contingency, makakakuha kayo ng December 29, 2025 at kung Batch 2 naman kayo, January 16, 2026 ang date ninyo. Ang matatanggap ninyo ay mas mataas na compared sa previous months dahil sa pension increase na parte ng 3-year reform program with average pensions umabot na ng 11,385 pesos depending on your contribution record. Ang increase na ito ay automatic, permanente at walang kailangang application. Pero ang responsibility ninyo ay i-update ang inyong bank information, bantayan ang inyong account sa tamang date, mag-ingat sa scammers at mag-comply agad sa anumang verification requirements ng SSS. Huwag kayong mahiya magtanong kung may problema at gamitin ninyo ng wise ang inyong pensyon para umabot sa buong buwan at para sa inyong peace of mind. Salamat sa inyong pakikinig mga lolo at lola at sana nakatulong ako na linawin ang mga bagay-bagay tungkol sa inyong pensyon ngayong January 2026. Huwag ninyong kalimutan na i-share ang video na ito sa inyong mga kapwa senior citizens, sa inyong mga kaibigan sa barangay, o sa mga kamag-anak na pensioners din, para lahat ay informed at handa. Kung mayroon kayong mga questions o kung may specific concerns kayo na hindi ko na-cover dito, mag-comment kayo sa baba at susubukan kong sagutin ang inyong mga tanong. Mag-subscribe din kayo sa channel na ito para updated kayo sa lahat ng balita tungkol sa SSS, GSIS, Senior Citizen Benefits, at iba pang government programs na makakatulong sa inyo. Mag-ingat kayo palagi, alagaan ninyo ang inyong kalusugan, at Diyos ay gabay nawa sa ating lahat. Mabuhay ang mga senior citizens ng Pilipinas, at maraming salamat ulit sa inyong panahon. Hanggang sa muli, at God bless you all.